Good morning everyone. How are you today? To God be the glory because His mercy endureth forever. So napakagandang panahon na binigay ng Panginoon sa atin na siya po ay nagbigay sa atin ng pagkataon sa umaga na ito. Tayo po ay makapag-share ng kanyang mga salita. Kasi malaga mga kapatid ang salita ng Diyos para po sa atin. Lalo na ngayon mga kapatid, dito po tayo sa panahon ng kagipitan. Dito po tayo ngayon sa panahon ng mga pagsubok, mga problema na ating naranasan. So yun talaga ang napakahalaga na sana lulubin ng Panginoon na tayo po ay pagkalooban na ating mga kahilingan. Dahil sa ating pumayo sa bawat araw, mayroon tayong mga hinahangad, no? Mayroon tayong mga sabihin natin pangarap sa ating buhay. Subalit mga kapatid, ang pagpapala po ay hinahanda ng Panginoon yan. Kasi ayon ng Panginoon na tayong lahat talaga ay malugmok ng matinding kahirapan, sapagkat ang Diyos naghihintay lang po ng mga tao na lalapit sa Kanya at siya po ay magbigay sa atin ng pagkataon upang tayo talaga ay magkakaroon ng ating mga kahilingan. Subalit naghihintay lang po ang Panginoon mga kapatid na tayo po ay lalapit, sapagkat ang banal na aklat po ay nagsasabi sa Mateo 11:28-29 na sinabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, no? Kayong lahat nabibigatan, papagal, no, ng lubha, kayo aking papahingain. So yun po ang sabi ng Panginoon, papahingain po tayo kapag lumapit po tayo sa ating Panginoon. Subalit kung maghintay lang po tayo ng awa ng Panginoon, so hindi pwede magkasalungat ang Biblia, no? Hindi pwede magkasalungat ang Biblia kasi ang sabi ng Biblia, magsilapit kayo sa akin, no? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nabibigatan lubha, at kayo'y aking papagpapahingain. So yun po mga kapatid, ibig sabihin. So kung hintayin mo lang ngayon ang awa ng Panginoon, hindi ka lumalapit, walang darating sa iyo. Kasi sinulat na po ito sa Biblia upang alam po natin mga kapatid kung ano ang gawin natin upang na mawala po itong mabigat na ating pinapasan ngayon. So kung manalangin lang po tayo sa Panginoon mga kapatid, at saka ang ating pamumuhay, hindi mo natin ninapit sa Panginoon ating mga kamalian, hindi po natin sinusuko sa Panginoon, hindi rin makikinig ang Panginoon sa mga salungat ng mga tao sa Kanya, salungatin ang Panginoon. Na sinabi po sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So pasanin natin ang Kanyang pamatok at mag-aral kayo sa akin. Yung pamatok kasi niya, yung cross na Kanyang pinasaan, yung po ang ibig sabihin, cross din natin ngayon, dapat pasanin natin. Ang ibig sabihin, wag po natin hayaan na itong mga problema na dumating po sa atin na parang inaayawan natin. Itong mga pagsubok na naranasan natin, parang hindi po natin tatanggapin ito. Tanggapin lang po natin kasi alam ng Panginoon na ito talaga ay darating sa atin. Ang mahalaga mga kapatid na sa ating pumuhay, na sigurado na talaga na ang Diyos po ay nakikinig sa atin. Kasi manalangin man tayong manalangin, kung salungat mo ating pumuhay sa Panginoon, salungat din ang Panginoon sa atin, mga kapatid. So yun po ang dapat malaman natin. So ang Biblia po ay nagsasabi na lumapit tayo sa Kanya, napapagalan at nabigatan na pasanin. Kung manalangin lang po tayo ngayon, ngunit ang Panginoon nakikinig, ay sino ang wala ng ating pasanin? Sino ba ang sasagot sa ating mga kahilingan kung ang Panginoon po ay malayo po sa atin? So isang sikreto lang po mga kapatid, hindi pwede magsalungat ang Biblia na manalangin ka na manalangin at hintayin mo lang ang pinapanalangin mo kung ang Panginoon pala hindi nakikinig, no? Ibig sabihin na hindi po niya pagbigyan ating kahilingan, mga kapatid. Na sinabi po dito, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano ba ibig sabihin? Ang pamatok niya, yun po ang kanya mga utos na dapat tayo magtiis, dapat tayo manalig sa Panginoon. So kano man ang ating naranasan ngayon mga kapatid, tanggapin lang po natin yan kasi yun talaga ay mangyari. Wala po tayong magawa mga kapatid kasi ito talaga ay mangyari ngayon sa atin sa libutan. Kaya napakahalaga na wag natin hayaan na itong ating kalagayan ngayon, mas lubha pa itong mangyari kasi kahit na po kung ganito ang naranasan, hindi po lahat din ng tao ay
hallelujah, tumatawag sa Panginoon dahil po sa kanilang, sabihin natin, katakutan, no? Dahil po sila natakot sa Panginoon. Tumatawag po sila dahil natakot sila na mga problema, itong sakit ngayon, COVID-19, kayo po na tumawag sila sa Panginoon. Subalit ang ating puso, alam ng Panginoon mga kapatid. So bakit sinasabi na pasanin niyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin? Itong ginawa natin mga kapatid ngayon, tanggap lang po natin itong mga kalagayan natin na sabi natin na ano pa kaya ito, mayroon pa kayang lunas dito ang ating problema ngayon, kahit na may itong COVID-19 natin ngayon, nanatili pa po. Mayroon naman vaccine, pero natatakot naman ang taong magpabaksin kasi ayon po sa mga balita na hindi nakakakabuti din ng katawan ng tao yan. So bakit wala tayong magawa? Kasi pag ipag-isa na talaga ang batas na kailangan talaga tao magpabaksin, kahit ako, hindi ako makaiwas dyan. Pero subalit, to God be the glory sa kanyang kagandang loob na bago tayo makatanggap ng baksin, tayo na po ay naging lingkod ng Panginoon at alam na po natin ang kasulatan na ang Panginoon pala ay nag-promise na kahit makainom tayo ng lason, walang mangyari na masama sa atin. So sinisir ko lang po ito sa inyo upang naman na huwag kayo mabigatan din na inyong pasaanin at gumagaan naman yung kalooban, no? Kasi wala naman tayong hinangad siguro, nakakabuti na ating sabihin natin buhay, ating pamilya. Nais natin maging malaya po tayo maglakad-lakad, pupunta tayo sa ating gusto puntahan, ating mga kamag-anak. Subalit ngayon mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mahirapan po tayo. Kasi kung bumisita tayo sa Pilipinas ngayon, hindi tayo makapag-flight. Wala tayong panahon na makapunta tayo sa Pilipinas. Sa Japan po tayo ngayon. Ngayon kung ibig natin na dumadalaw sa ating mga kamag-anak, mahirapan po tayo kasi ganito ang kalagayan natin. So kaya ang oras natin mga kapatid, ipokus natin to sa Panginoon ngayon kasi kunti na lang panahon na tira po sa ating mga kapatid. Baka sabihin mo ngayon na baka sunod pa na taon o susunod pa na taon tayo manatili. Hindi po tayo nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay natin. Ang mahalaga mga kapatid, na ngayon lang na panahon na ito na itong mga pagsubok na ating naranasan na alam natin anong gagawin natin. Sinabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. So nag-aral tayo ng salita ng Diyos upang tayong lahat talaga ay makakaalam ano bang gawin natin ninyo sa ating kapanahonan ngayon. Ano bang gawin ng tao sa ating sitwasyon ngayon mga kapatid na talagang lubhang nabigatan po tayo na ating pasanin. So wala po tayong magawa mga kapatid. Pinaka-importante, lumapit tayo sa Panginoon at saka tayo po ay magbalik loob sa Panginoon at pagsisihan na po natin o nasa lahat ating mga kamalian at saka magsisi po tayo at saka tanggapin natin ang kapatawaran at saka diyan na tayo tatawag sa Panginoon at ang Panginoon sasagot po sa atin kasi napapatawan na po tayo at sa pangitang pangalan niya naging anak na po tayo ng Panginoon. Sino talaga ang sasaklolo ng anak, di ba ang Ama? Ngayon kung anak na tayo ng Panginoon, mas makapangyarihan ating Ama na sasaklolo sa atin at mabigay po sa atin ng pag-asa sa bawat araw na ating pamumuhay mga kapatid. No? Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo. No? Sa Mateo 11:29, sapagkat ako'y maamo mga kapatid. Mapagkumbabang puso at masumbugan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. Makapahinga ang kaluluwa natin mga kapatid. At hindi lang kung makapahinga ang kaluluwa, so makapahinga ang katawan. Kasi ang kaluluwa na buhay, itong katawan natin. Ito po ibig sabihin, makapahinga po tayo. At ang kaluluwa natin din na hindi mamatay, makapahinga din siya. Kasi kung ano ang naranasan ng kaluluwa na may buhay, ganun din ang kaluluwa na may walang kamatayan. Kasi ang kaluluwa na may buhay, itong ating katawan. Kasi itong katawan natin, ito po ang image ng kaluluwa na hindi makikita. Kung anong sinasalita natin ngayon, yun po ang salita ng kaluluwa na hindi mamatay. Pero itong katawan, ginagamit lang po ito tulad ng sasakyan, pag walang makina, hindi tatakbo yan. So, ibig sabihin, ang gawa ng makina, napatakbuhin ang sa kanyang katawan, kaya tatakbo, galing po sa makina. Ito din, hindi makapagsalita itong kaluluwa na may kamatayan kung ang kaluluwa sa loob na walang kamatayan hindi magsasalita. Kaya kung anong salita ng kaluluwa na hindi mamatay, ito yung sinasalita ng kaluluwa na mamatay, itong katawan natin. So yun po ibig sabihin mga kapatid, na dapat lang alam na po natin ngayon kung ano ba talaga ang dapat gawin natin. So sabi ng Panginoon na pasanin ninyo aking pamatok. Ibig sabihin na kung ano ang utos ng Diyos, sundin lang po natin. Sundin lang po natin anong utos niya. Kung ganito talaga ang mangyari sa libutan ngayon, wag tayong susupil diyan kasi talagang mangyari ito ngayon. Ay importante na sa Panginoon po tayo, no?
dapat na nasa Panginoon tayo, matili po tayo sa Panginoon upang na itong kalagayan natin ngayon ay hindi po tayo mabigo sa ating mga inaasahan. Nangarap naman tayo, hindi naman kasalanan mangarap lang po tayo, kung pangarap lang po tayo, walang Panginoon, hindi natin maabot ating pangarap. No? Kasi sinabi ng Panginoon, wala kayong magawa kung wala ako. John 15 verse 5, wala kayong magawa kung wala ako. So ibig sabihin, mangarap ibig sabihin ngayon mga kapatid, mayroon ba tayo mga sabi natin nga nais natin maangkin. At saka dahil po na malayo ang Panginoon sa atin, so hindi natin magawa 'yon. Kasi pag sinabi ng Panginoon, totoo talaga, wala tayong magawa, wala ang Panginoon. So unahin muna natin yung pagharap ng kaharian, no? 6:33 sa Mateo. Unahin muna natin paghanap ng kaharian at ang pagiging matuwid na mula sa Diyos. At lahat ng bagay na ating mga hinahangad, ibibigay ng Panginoon yan. Yun po ang sikreto. Hindi na pagurin mo ang katawan mo, hindi na sabihin mo na hindi ka na magpahinga kasi mabili mo lang yung dapat mong bilihin, nais mong bilihin. Hindi po yan mga kapatid ang solusyon na hindi ka na magpahinga upang mabili mo lang yung mga hinahangad mo. Hindi po yun ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 6:33, unahin ninyo ang paghanap ng kaharian at ang magiging matuwid na mula sa Diyos. Ang lahat ng bagay na nais ninyo, ibibigay niya sa inyo. Yun po ang sikreto. Hindi po na magsikap naman tayo na walang pahinga. Papagurin natin ang katawan natin, subalit hindi natin maabot din yung mga kahilingan natin dahil po sa ang Panginoon pahiwalay sa atin, mga kapatid. Sa 4:8 sa Santiago, ganito po ang mabasa natin, mga kapatid. Sa 4:8 sa Santiago po, ganito mabasa natin. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay malapit sa inyo. Manangaglinis kayo sa inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga magdadalawang isip. So ito ang ibig sabihin, mga kapatid, no? Magsilapit tayo sa Panginoon upang ang Panginoon malapit sa atin. So ibig sabihin, hindi kayo na tawag tayo sa Panginoon, subalit malayo tayo sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Malayo tayo sa kanyang mga utos, malayo tayo sa kanyang mga layunin, no? Malayo tayo sa paggawa, mga kapatid, ng kanyang mga kalooban. So, paano papalapit ang Panginoon? Kahit na kung tatawag sa Panginoon, subalit hindi tayo sasagutin. Kasi sinabi dito, magaglinis kayo ng inyong mga kamay. Ibig sabihin, iwasan na po natin ang paggawa ng masama. Ito ang ibig sabihin. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, iwasan na po natin ang masamang pamumuhay. Ano ba ang dapat mga gagawin natin na para sa Panginoon? Yun lang ang susundin natin. Huwag tayong gagawa ng masama. Huwag natin gamitin ang kamay natin sa pagdahas, pagpatay, paggugulpi ng kapwa. Huwag natin gamitin ang kamay natin kasi sinabi dito, managlinis kayo sa inyong mga kamay. Ibig sabihin, huwag na natin gawin ang mga hindi nararapat sa Panginoon upang malapit siya sa atin. At sinasabi, kayong mga makasalanan, dalisayan ninyo ang inyong mga puso. Kasi ang puso, mga kapatid, galing dito. Galing sa puso ang sanhi ng pagkasala ng tao, Mateo 15:19, sapagkat galing sa puso ang pagmamataas sa sarili, pagpatay, pangnanakaw, pangalunya, pagsaksi ng walang katotohanan, paninirang puri. Ito po, mga kapatid, ang galing sa puso. Linisin ninyo ang inyong mga puso. Ibig sabihin, magsisi na tayo na yung nagawa natin dati, bakit na ganito ngayon ang kalagayan natin, nahirapan na po tayo ngayon dahil po na masama po ating pamumuhay. So, kasi sinabi po sa 1 Peter in chapter 3 in verse 13, kung gumawa lang tayo ng mabuti, bakit masama ating anihin? So, ibig sabihin, dahil po na bakit masama ang nangyari sa ating buhay, dahil po masama ating pamumuhay. Sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3 in verse 13, kung bakit daw nangyari sa atin ang masama kung gumawa lang tayo ng mabuti. Ibig sabihin, kapalit ito, ang kasamaan niya sa sanlibutan, ganti po ito ng Panginoon dahil po sa kasamaan ng tao. Ngayon, ano bang gawin natin, mga kapatid? Huwag natin sayangin, mga kapatid, ang pagkataon na itong ating pamuhay ngayon sa sanlibutan, na ito'y mabaliwala lang, mga kapatid. Dapat lang na pagsikapan natin na papaano tayo mamuhay ng mapayapa. Dalisayan ninyo ang inyong mga puso. Kayo mga dalawang akala. Ibig sabihin, yung puso natin kasi, ito po ang dahilan. Sana gawin natin ang mabuti, pero yung masama ang ginagawa natin kasi nagdalawang isip po tayo. Tulad ng iba, na pagsabihin mo ang bautismo, nagpapatawad mga kasalanan, mayroong katwiran nila kapag nagpapabautismo daw sila, magkasala pa rin.
Kasi ang Diablo ganun, uunahan niya ang layunin ng Diyos. Ganun ang gawa ng Diablo. 16:22 sa Mateo, na lumingon si Kristo po sa Apostol Pedro, lumayo ka Satanas, sapagkat hadlang ka ng aking landas. Yun po ang gawa ng Satanas, mga kapatid, Mateo 16:22. Ang hadlang ng ating layunin na kabutihan, ang Diablo, no? Sabi ng Panginoon, lumayo ka Satanas, pero si Pedro po ang nagsasalita, Panginoon, hindi mangyari sa iyo. Bakit? Sinabi ng Panginoon, ang anak ng tao ipapako sa cross. Pero sabi ni Apostol Pedro sa 21, hindi mangyari yan, Panginoon. Sa 22, sabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 16:22, lumayo ka sa harapan ko Satanas, ikaw'y hadlang ng aking landas. Yun ang hadlang ng ating hallelujah, kahangarin ngayon. Nais natin ng kaligtasan, pero ang Diablo, siya ang naghadlang ng ating daan, mga kapatid. Sabi ng Kristo, hadlang ka ng aking daan. Si Satanas, mga kapatid, si Satanas, hadlang ng daan natin. Kaya, dapat na tayo maglapit sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Santiago sa 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya lumapit sa inyo. So, hindi sabihin na ngayon, tawag ka lang ng tawag, pero malayo ka sa Panginoon. Kasi pagpalapit sa Panginoon, ito po'y paggawa ng kanyang mga layunin. Tulad ni Cornelio, bakit napalapit siya sa Panginoon? Kasi siya po, mahabagin, nagsasamba, may takot sa Diyos, buong pamilya niya, nagsumasamba talaga. So, yun, ang malapit sa Panginoon, sabi na anghel kay Cornelio, sa Acts 10 verse 4 up to 5, ang inyong mga ginagawa na kabutihan, naging alaala sa harapan ng Diyos. Paano tayo maging may alaala sa Panginoon Diyos? Paano aabot sa harapan ng Diyos sa ating mga ginagawa kung walang kabutihan? So yun po ang ibig sabihin, tawag may tawag sa Panginoon, walang mangyari na sa atin mga kapatid na ating mga kahilingan. So ang sikreto mga kapatid, sinabi dito sa Santiago 4:8, magsilapit kayo sa Diyos, siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo sa inyong kamay, iwasan na po natin paggawa ng kasamaan. At dalisayan natin yung puso, kasi ang puso natin masama. Nasa puso natin nanggaling, Mateo 15:19. Sapagkat sa puso nanggaling, pagmamataas sa sarili, pagpatay, pangalunya, pagkiapid, pagsaksi ng walang katotohanan, paninirang puri. No? So yun po mga kapatid ang nagpapadumi sa atin sa harapan ng Diyos sa verse 20, sa Mateo 15:20. Yan ang nagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos. So mga kapatid, kumain man tayo walang hugas, hindi tayo marumi dyan, pero ang nakaparumi sa tao, itong galing sa puso, mga kapatid. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, mga kapatid. Sinabi dito, kayong mga may dalawang akala. Ibig sabihin, nag-aalinlangan ka. Nais mo maglingkod sa Panginoon, dahil po ang Diablo na alam na maglilingkod ka sana, gagawa ang Diablo ng paraan, upang yung nais mo ng isip mo at ng puso mo, hindi mo magawa yon. Kasi yun ang gawa ng Diablo, mga kapatid. Tingnan natin. Sa Mateo 16:21-22. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Ito po ang nangyari sa Panginoon Kristo po. Ano bang gawa ng Diablo sa atin? Hadlang lang po siya, mga kapatid. Hallelujah. Dito po, hallelujah, sinasabi dito. Praise God. Sa 16:21-22-23. Pakinggan natin. Mula ng panahong niya, nagpasimula, ipinakilala ni Jesus sa kanya mga alagad ang kinakailangan siya ay pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong sacerdote at sa mga eskriba, at siya ay papatayin at muling ibabangon na ikatlong araw. Sa 22, sinabi ito, at isinasama siya ni Pedro at nagpasimulang siya ay pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman, hindi mangyari ito. Pero Diablo na parang nagsasalita. Diablo na nagsasalita. Hindi po si Pedro, tingnan natin. 23. Dadapo at lumingon siya at sinasabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw tisod ng aking daan, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay sa Diyos, kundi sa mga bagay ng mga tao. Ang inisip ng Diablo na ang tao iligaw. Yun po ang isip ng Diablo, mga kapatid. Iligaw ang tao. Na sana nakarinig ka ng salita ng Diyos. Subalit, mga kapatid, dahil po sa iyong pag-alinlangan, hindi ka kakaunawa. Yun, dumating ka agad ng Diablo. Mateo 13:19. Kapag isang tao nakinig ng salita ng Diyos at hindi nakaunawa, kaagad dumating ang Diablo at kinuha sa kanyang puso ang kanyang napakinggan.
Yung po ang gawa ng dyablo, mga kapatid. Ngayon, paano tayo maahon sa ating mga kahirapan? Paano tayo umaangat ngayon sa ating sitwasyon? Pinansyal, sa ating mga pisikal, mga pangailangan natin. Mahirapan tayo sa makamit po natin, mga kapatid, sa kalagayan natin ngayon. Subalit sa awa ng Diyos, ito ngayon ating binuksan upang naman na makatulong po ito sa ating kalagayan. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tingnan mo sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 13. Yan ito po ang mabasa, mga kapatid. No? Sa 3:13 sa 1 Peter, sino ba sa inyo ang maapi kung kayo'y mapagmalasakit ng mabuti? Sino daw ang paano tayo daw aapihin ng sanlibutan kung gumawa lang tayo mabuti? Ito ngayon pang-api ito sa atin kasi nahirapan na po tayo. Inaapi po tayo ng ating kalagayan ngayon, no? Inaapi po tayo ng ating kapwa, inaapi tayo sa ating mga problema kasi parang hindi tayo makalaban. Kasi ang inaapi walang kalaban-laban 'yan. Pero to God be the glory sa ating Panginoon, siya po ang ating lakas. Siya po ang Panginoon makapangyarihan at siya po ang maasahan natin, mga kapatid. Huwag na tayong asa sa tao. Umasa tayo sa Panginoon na ito ang makapagbigay sa atin ng lunas na ating kalagayan ngayon. Malapit na ang vaccine, mga kapatid, inulit ko po. Basta lang nasa atin na po ang Panginoon, walang mangyari sa ating katawan. Matupukan pa tayo ng vaccine, pero mga kapatid, sinisiguro ko sa inyo, salita ng Diyos, Marcos 16:18, makaahap pa kayo na ahas, makainom kayo ng lason, walang mangyaring masama. Basta nasa atin na po si Kristo. Ngunit kung wala pa si Kristo ngayon sa iyo, ito po ang nais niya, lumapit na tayo sa Kanya. Magsilapit kayo sa akin na papagalan ng nabigatan ng pasanin at papahingain ko kayo. Ito na ang panahon, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo. Hindi ko sinasabi umanib kayo sa akin, kami Apostolic Believers for Christ. Nagtuturo lang po kami ng salita ng Diyos at kami po ay nagpapalakas lang po na ating bawat isa na sana itong ating naranasan ngayon ay mabawi naman sa pagitan ng salita ng Diyos at ito po ay may pag-asa natin sa ating Panginoon Kristo po. Hindi po sa akin, mga kapatid. Ginamit lang po ko ng Panginoon upang na kahit paano meron kayo makipakinggan ngayon sa ating itong video natin sa YouTube. Sana i-subscribe niyo ito at saka like and share lang po kasi salita po ito ng Diyos upang na hindi ikaw lang pagpapalain. Sana sa lahat na mag-share nito, mga kapatid, ang pagpapala hindi po mauubos mula sa ating Panginoon Kristo po. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, magsasabi sa inyo, sumasa inyong kapayapaan, biyaya, kaganang loob ng atin Panginoon Kristo. Happy morning, happy today to everyone. God with us. Amen.